Akala ni Lovely Salazar ay hindi na siya muli pang magmamahal. Kagaya ng pagmamahal niya sa kababata niyang nakilala lamang niya noon sa park na malapit lang din sa kanilang tinitirahan. Pero nagkamali siya dahil muli na namang tumibok ang puso niya kay Ace Cairo Santibanez na isang sikat na bilyonaryo sa mundo at car racer. Humanga siya rito dahil hindi lang naman kasi ito mayaman, kundi gwapo din. Noong una ay sinusundan lang niya ito sa mga magazine o tabloid hanggang sa nabalitaan niya na umuwi ito ng Pilipinas. Kaya naman sinundan niya ito at tinanaw mula sa malayo. Nagpanggap pa nga siyang waitress sa nasabing okasyon para lamang makita kahit sa malayo ang binata. Pero nang makita niyang nalasing ang binata, hindi niya na napigilan ng sarili na lapitan ito at tulungan. Tulong na nauwi sa isang mainit na gabi sa piling nito. Pero malabo naman ata na magkaroon sila ng relasyon. Kung estado pa lang sa buhay, malayong malayo na. Kaya naman nagpakalayo-layo na siya at itinigil na ang kahibangan sa binata, lalo pa't nagkaroon ng problema. Dahil nagbunga ang isang gabi nila ni Ace at ngayon nga, haharapin niya ang problemang mag-isa lamang. May mas lalala pa pala sa problema niya sa pagbubuntis nang ipahayag ni Ace sa buong mundo na nawawala ang asawa nito at ayon dito ay dinadala ng babae ang anak nito. Hindi niya alam kung lalayo pa ba siya o ipaglalaban ng karapatan bilang isang ina sa batang nasa sinapupunan pa lamang dahil natuklasan niya na ikakasal na pala sa iba ang binata. Hinampas ni Lovely ang kaibigan niyang si Kimberly dahil nalaman niyang uuwi ng Pinas ang long-time crush ex-idol niya na si Ace Cairo Santibanez. Kinikilig siya ngayon dahil sa wakas magkakaroon na siya ng time para makita at mahawakan man lang ang crush niya. Gagawin talaga niya lahat para lang makita kahit sa malayuan ng kanyang idolo. Shems, ang pogi ng Cairo ko. Kinikilig pa niyang sabi bago tumayo at nagtatatalon pa. Nalaman kasi niya sa balita na ang sikat na car racer at bilyonaryong crush niya ay uuwi sa Pinas para dumalo sa 50th birthday ng papa nito at nais din daw ng 26 years old na binata na magbakasyon sa isa sa mga isla sa Pilipinas. Hay nako love, para namang makikita mo sa malapitan niyon. Sikat na sikat nga yun. Paano mo siya malalapitan man lang? Nangangarap ka na naman ng gising. Hay naku, iiling-iling na sabi ng kanyang kaibigan. Hoy, for your information, magkikita kami kahit na anong mangyari. Gagawin ko yun ng paraan, promise. Itinaas pa niya ang kamay na tila nangangako dito. Natatawa habang umiiling na lamang si Kim sa kaibigan na puro kalokohan ang iniisip. Ewan ko sa'yo love, basta ako happy na ako kay Gio. Tinutukoy nito ay ang fiancé nitong Amerikano na nakilala nito sa dating apps. Ilang beses na silang nagkita ng Amerikano at nag-propose na nga ito sa kaibigan niya noong huling punta nito sa Pinas. Inirapan lang niya si Kim dahil inaasar na naman siya. Oo na, bakla ka. Ako na walang jowa, bakit ba? Gusto ko kasi si Cairo, my loves. Kinikilig pa niyang sabit, hinampas niya ulit sa kaibigan ng unan. Natatawa siyang lumayo kay Kim dahil naiinis na talaga ito sa kakapanakit niya. Kanina pa kasi niya hinahampas ang kaibigan dahil kinikilig talaga siya. Inistalk niya muli si Cairo sa IG nito at hinart lahat ng post ng binata. Hindi niya alam kung balo na ba siya o ano, basta ang iniisip niya, crush at paghanga lang yun. Nakapagtapos siya ng nursing sa isang pribadong paaralan. Kahit papaano naman kasi, may magandang trabaho ang daddy at mami niya. Ang mami niya ay nasa Switzerland ngayon dahil kasalukuyan nitong binisita ang kapatid. Doktor ang mami niya habang ang daddy naman niya, professor sa isang sikat na paaralan sa Manila. Kaya kahit paano, maayos naman ang buhay nila pagdating sa finansyal. 3 silang magkakapatid. Ang panganay nila ay may asawa na at may 2 anak, habang ang sumunod naman, ikakasal pa lamang. Dahil engaged ang Kuya Admiral niya sa long-time girlfriend nito. At siya ang bunso, fresh graduate pa lang. Siya lang ang nag-iisang babae kaya naman minsan naiintindihan niya kung sobrang strict ng kuya niya pagdating sa kanya. Kaya nga dumating siya sa edad na 24
nang wala pa ring boyfriend. In short, no boyfriend siya since birth. Kahit marami ang nanliligaw sa kanya, umuurong ang mga puwet dahil nga ayaw pa ng kuya niya na siya ay magka-boyfriend. 2 araw ang matuli na lumipas. Ito na ang araw kung kailan makakauwi si Cairo sa Pilipinas. Kaya syempre, pinaghandaan talaga ni Love ang lahat. Nakakap siyang itim na may nakalagay na Kai Love na pinakustomize pa talaga niya. Syempre, pinaghandaan talaga ni Love ang lahat. Nakakap siyang itim na may nakalagay na Kai Love na pinakustomize pa talaga niya. Pinagsamang pangalan niya at pangalan ni Cairo. Mula sa malayo, nakita niyang lumabas na ng NAIA Airport si Cairo kasama ang 4 nitong bodyguard at ang butler nito na may katangkaran. Nakahudi ang binata kaya hindi niya gaanong kita ang muka. Lalo pa't nasa malayo siya. Nakatanaw at nagmamasid sa binata. Malayo man siya, masaya na siya dahil nakita naman niya ito kaya sapat na iyon sa kanya. Buo na ang kanyang araw. Hanggang sa makaalis na ang kotseng lula nito, tinanaw pa rin ni Lovely si Cairo mula sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan niya ang kanyang puso nang maramdamang mabilis ang tibok nun. Ngayon ay nasa trabaho siya at kasalukuyang nag-check ng mga batang pasyente. Oras-oras kasi, nag-around sila upang i-check ang mga pasyente nila sa bawat rooms ng mga ito. At ngayon nga, naroon siya sa isang silid kung saan nakalagak ang isang batang pasyente niya na may sakit na leukemia. Hindi niya alam kung bakit yun ang pinili niyang kurso. Maawain pa naman siya pagdating sa mga bata. Kinumusta niya ang bata at binigyan ng maluwag na yakap. Nakangiti naman itong bumungad sa kanya. Okay ka lang ba? Mag-behave ka't lakasan ng loob para makauwi ka na at gumaling ha. Always say to God thank you, okay? Pagpapalakas niya ng loob sa bata. Mula sa banyo, lumabas ang ina nitong si Mrs. Castro. Ikaw pala yan, Nurse Love. May progress na daw po ba sa anak ko? Bungad nito sa kanya. Opo ma'am, malapit na po siyang makalabas. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos at ibibigay niya ang nararapat. Salamat naman kung ganoon. Sana nga'y makalabas na ang anak ko. Gusto na niyang makagalat makita ang labas. May lungkot na sabi ng ginang habang nakatanaw ito sa kanyang anak. Nagpaalam na siyang lalabas dahil hindi niya na kaya pa ang nakikita. Kung hindi kasi siya lalabas, baka maiyak siya. Ngayon pa nga lang pumapatak na ang luha niya habang papalabas ng room ni Bella, ang batang babae na pasyente nila sa room 344. Papaliko na sana siya nang may makabangga siya kaya kaagad siyang humingi ng paumanhin dito. At hindi niya na inangat ang ulo upang hindi nito makita ang mga luha sa mata niya. Nakakahiya kasing ipakita sa iba na umiiyak siya, kaya mabilis niyang tinalikuran na lamang ang kaharap. Teka miss, rinig niyang tawag sa kanya ng boses lalaki. Ngunit hindi niya na iyon pinansin. Pinunasan na lamang niya ang luha at bumalik sa ginagawang trabaho. Walang kaalam-alam si Lovely na ang nakabanggaan niya ay si Ace Cairo. Pabagsak na naupo si Lovely sa sopa kung saan naroon din si Kim. Nakasimangot siyang nagbaling sa kaibigan. Kausap na naman ito ang fiancé nito habang nilalaro nito ang dulo ng buhok niyang kulot. At dahil hindi siya pinapansin ng kaibigan, tinadyakan niya ito dahilan para lumingon ito sa kanya. Problema mo? Irita nitong sabi. Hindi mo ko pinapansin. Sorry na, para ka namang timang dyan. Kausap ko jowa ko oh. Mamaya ka na mag-inarte dyan. Inirapan siya nito kaya mas lalo siyang napasimangot. Be, alam mo ba, parang may kakaiba palagi kapag nasa trabaho ako. Feeling ko, ini-stalk ako minsan eh. Lalo na kapag gabi yung duty ko. Nonchalant niyang kwento sa kaibigan kahit nakatingin siya sa kisame. Hindi kasi siya hinarap ni Kim dahil busy ito sa boyfriend. Gabi ngayon ah. Di in-stalk ka kanina sa hospital. Tsaka sino ba yan? Babae o lalaki? I think lalaki. Matangkad siya pero hindi ko nakita yung mukha niya. Lagi kasing naka-hoodie kapag nagkakataon na nabibisto ko nakasunod sa akin. Anya habang pipikit-pikit ang mga mata. Talaga? Bakit kaya ini-stalk ka hindi ka naman maganda? Umigkas ang kamay niya para batukan ng kaibigan. Tanga ka ba? Malay ko kung hindi itsura ang basihan niya. Baka mamaya patayin ako nun. O di kaya gawan ako ng masama. Mag-isip ka nga.
Yun ngang mga pangit nare-rape pa eh. Ako pa kaya? Tss. Napakamot pa siya sa pisngi dahil sa malalim na pag-iisip. Then, why don't you tell your dad para magawa ng paraan yan? Humarap na ito sa kanya't nakapangalumbaba. Ayoko namang magsabi. For sure, magiging OA yung mga yun kapag sinabi ko. Tapos magugulo na naman yung personal life ko. Di ba nga nagpakalayo-layo na ako sa kanila? Para naman kahit papaano may space ako. Sagot niya dito na kumukumpas pa ang mga kamay sa ere. Totoong lumayo siya sa pamilya niya kahit pa nga tutulang family niya, lalo na ang dad niya. Pero dahil nga makulit siya, bumukod na talaga siya at nakatira kay Kim. Nangupahan sila sa apartment na tinitirhan nila ngayon at magkasama silang binabayaran ng mga bills. Kahit papaano, natututo na rin siyang maging independent. Nang maglaon ay natuwa na din at pumayag ang mga kuya niya dahil nakikita ng mga ito na masaya naman siya at naging independent na babae. Layuan mo na lang, baka masama ang balak niya sa'yo or baka naman admirer mo yan kaya ka ini-stalk. Hindi ko alam, I don't have an idea. Layuan mo na lang then bumili ka ng pepper spray in case na may gawin siya sa'yo may laban ka. Siguro nga ganun na lang ang gagawin ko. Mamaya before ako pumasok bibili ako. That's good be. By the way, kamusta pala yung crush mo? Wala pa bang pagbabago? Pag-iiba ni Kim ng usapan. Napasimangot siya nang maalala si Cairo may labs niya. Wala pa kasing nilalabas na ulat sa binata. Kaya hindi niya pa alam kung nasaan ito ngayon at kung paano niya ba mai-stalk ang binata. Sa bagay, 2 araw na lang naman kasi, 50th birthday na ng daddy ni Ace Cairo Santibanez. Kaya kailangan na niyang gumawa ng hakbang para makasalisi at makapasok sa malaking okasyon na yun. Tumayo siya at nagayak para alamin ang mga detalye ng nasabing selebrasyon. Kailangan niya makakuha ng invitation card. Pero teka, wala naman siyang close na kamag-anak ng mga Santibanez. Kaya paano siya magkakaroon ng card? Shit, ang malas niya. Napasabunot siya sa sariling buhok nang walang maisip na paraan para makapasok sa party. Nag-research siyang muli kung saan gaganapin ang 50th birthday ni Mr. Alejandro Santibanez. No choice siya kung hindi ang mag-apply na waitress o di kaya tagalinis ng mga kalat sa gaganaping party. Bahala na basta kahit ano gagawin talaga niya. Makapasok lang at matanaw si Ace Cairo mula sa malayo. Good afternoon po ma'am, ano pong kailangan nila? Bungad na tanong sa kanya ng babaeng nagde-decorate ng mga materyales na gagamitin sa birthday party ni Mr. Santibanez. Pinasok kasi niya ang malawak na kwarto kung saan nag-aayos ng mga kagamitan ang mga taong naroon. Kahit nahihiya, kinapalan talaga niya ang muka para lamang sa Ace Cairo niya. Gusto ko lang po sanang tanungin kung may bakante pa pong trabaho sa inyo. Waitress po or kahit na janitress lang. Kailangan na kailangan ko po kasi ma'am. Yung anak ko po kasi may sakit. Sige na po ma'am. Tutalay wala naman na siyang ibang option. Nagpanggap na lang siya na may anak na at kailangan niya ng trabaho. Natatawa man sa sariling kalokohan, pinilit niyang maging makatotohanan. Kita niyang naguluhan ng babae sa kanya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Parang wala po kayong anak sa itsura niyong yan ma'am. Ang ganda niyo po at maputi para po kayong model. Parang hindi naman po bagay sa inyong pag-waitress o janitress. Komento nito habang pinasasadahan siya ng tingin. Oo nga naman maputi siya at kahit papaano naman may ganda pa rin siyang taglay. Pero eto na nga yung pinakabaduy niyang ayos. Pero hindi pa rin pala pangit sa paningin ng iba. Tsaka ma'am, mukha pong anak mayaman kayo. Baka po hindi kayo matanggap ni sir kapag nairekomenda ko kayo. Kasi sobrang ganda po ninyo at parang nakakatakot po na pagtrabahuhin kayo. Kasi baka wala kayong experience. Teka ma'am, wag naman po kayong bumase sa mukha at katawan. Kahit po mukha kong anak mayaman, ang totoo po niyan mahirap lang po talaga ako at may isang anak na pinapalaki. Please po, sana matulungan niyo ko. Hinawakan niya ang kamay ng babae at umaktong nagpapaawa. Napabuntong hininga ang babae bago nagsalita. Sige na nga, sumunod ka sa akin. Sa wakas ay pumayag na ito at nagsimulang maglakad paalis na agad naman niyang sinundan. Masayang masaya siya habang sinusundan ng babaeng nagpakilalang Carmela. Kung makakapasok daw siya sa trabaho, magiging magkatrabaho sila nito dahil waitress din daw ito. Hinintay niyang tawagin siya ni Carmela para makausap ang boss daw nito. Bumukas ang pinto
kaya kaagad siyang napatayo mula sa kinauupuan niya. Pasok ka na daw. Muestra nito sa kanya na pumasok na siya sa kwarto. Salamat Carmela. Hinawakan niya ang kamay nito at binigyan ng matamis ng ngiti. Welcome. Ano ka ba, para yun lang. O siya, hintayin kita doon ha. May ginagawa pa kasi ako bye. Paalam nito tsaka siya tinalikuran. Kinakabahan siyang napag-isa. Pinagkiskis niya ang kamay bago pumasok sa silid na nilabasan ni Carmela. Pagpasok niya, maaliwalas naman ang kabuuan ng kwarto. May sofa doon na nasa bandang kanan na kaharap nito ay mini table at sa sulok naman ay may standing may salamin na naglalaman ng mga achievements at medals. Paggawin ng mga mata niya sa kaliwa ay may lalaki nakatayo sa glass wall na kung saan tanaw ang kabuuan ng syudad. Matangkad, moreno at may matambok na puwet ang lalaking nakatalikod sa kanya. Sir, ako po yung mag-a-apply po sana bilang waitress. Heto po yung requirements ko. Tawag pansin niya sa lalaki nakatayo pa rin at hindi natitinag. Sir? Tawag niyang muli nang hindi ito sumagot sa kanya. Sure ka bang waitress ang gusto mong applyan, love? Pumihit ito paharap sa kanya. Nagulat siya sa binanggit nito. Kilala ba siya ng lalaki? Pero bakit hindi niya ito kilala? At ngayon pa lang niya nakita ang mukha nito at hindi niya maalalang kilala niya ito. Teka, paano niyo po ako nakilala? Tsaka hindi po Love ang pangalan ko, it's Lovely. Sagot niya rito ngunit hindi pa rin natitinag ang lalaki sa pagkakangiti nito sa kanya. Humakbang ito at umikot sa mesa nito bago humarap sa kanya. Yes, Lovely, kamahal-mahal. Sambit nito sa maingat na paraan. Nalilito ang mga matang tinitigan niya ang lalaki. Hindi talaga niya maalalang kilala niya ito. At base sa paraan ng pagbigkas nito sa kanya, para bang kilala na siya nito noon pa. Let's say that I am your hero noong bata pa tayo. Pero nakakalungkot lang kasi hindi mo na ako maalala. Mas dumoble ang gulo sa kanyang isip sa mga sinabi nito. Napahawak siya sa ulo dahil tila nananakit iyon. Hindi po ako pumunta dito para makipag-usap sa mga bagay na hindi ko alam. Nandito po ako, sir, dahil gusto ko mag-apply bilang waitress ninyo. Sagot niya at pinagdiinan ng salitang sir. Lumayo ito ng bahagya at sumeryosong muli. I guess, itinago nila ang katotohanan sa'yo. Bulong nito na hindi niya maintindihan dahil parang sarili lamang nito ang kausap nito. Kita niya kung paano gumalaw ang panga nito at kumuyom ang mga palad nitong nakapatong sa mesa. Doon lang niya nabasa ang pangalan nitong naka-engrave sa metal na bagay. Patrick Vaden Smith ang pangalang nakalagay doon. Pero bakit wala pa rin siyang maapuhap sa kanyang isip? Hindi pa rin niya maalala kung kilala niya nga ba ito. I'm sorry Mr. Patrick Vaden Smith, pero hindi po talaga kita maalala. Haven't we met before? Tumalikod itong muli sa kanya at nagsalita ng kay lamig. Ilapag mo dyan ang requirements mo. Tatawagan ka ni Carmela kung kailan ka magsisimula. You may leave. Napalunok siya bago bitiwan ang requirements niya sa mesa nito tsaka nagsimulang lumabas. Nagtataka man ay ipinasawalang bahala na lamang niya ang naganap kanina sa pagitan nila ni Mr. Smith. Matuli na lumipas ang araw at ngayon nga ang araw kung kailan gaganapin ang bonggang selebrasyon ng ama ni Ace Cairo. Maaga silang pinapasok ng pinaka-head nilang si Mr. Paul. Nag-prepared agad sila ng mga gagamitin sa okasyon gaya ng mesa, mga wine glass, kurtina at iba pang dekorasyon sa nasabing okasyon. Kahit hindi iyon ang kinasanayan niyang trabaho, ay pinagtiisan niya makita lamang si Ace. Tagatak ang pawis niya habang idinidikit ang bulaklak sa gilid ng stage. 2:00 ng hapon silang pinapasok lahat upang pagsapit ng 8:00, magsisimula na ang kaganapan. Mabuti na lamang ay nag-leave siya ng 2 days sa trabaho niya para naman masulit kahit papaano ang pagkikita nila ni Ace. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, pinag-break na sila para makapagpahinga at makakain. Magpapalit din kasi sila ng kasuotan. Ang mga babae magsusuot ng skirt na hapit sa katawan. Habang sa pang-itaas naman ay sandong puti na may nakapatong na pulang t-shirt na mahaba ang neckline na may ribbon na pinagsamang itim at pula. May pinasuot din sa kanilang stocking na itim kaya kahit paano hindi nakikita ang makinis at maputi niyang hita. Ayos na ayos sa kanya ang uniform nila dahil hindi revealing at hindi rin bastos tignan.
Nang matapos sila sa pagpapahinga at pagkain ng dinner, nagsimula na sila sa gawain dahil nagdadatingan na rin ang mga ibang bisita. Maging ang mga press ay naglalabasan upang makakuha ng ibabalita sa mga sikat na personality sa bansa, especially sa mga Santivañes na sobrang sikat at yaman sa Pilipinas, maging sa Asia at ibang sakop ng bansa. Kanina pa na mamawis ang mga palad niya dahil kinakabahan talaga siya. Hindi niya maintindihan kung masaya ba siya o kinakabahan na makita si Ace. Hindi siya nag-ayos ng sarili dahil natural lang naman lahat sa mukha niya. Totoong mapula ang labi niya na may kanipisan, habang ang kilay niya ay natural din ang pagkakaayos at kapal. Ganon din sa mapipilantik niyang pilik mata at syempre ang bilugan niyang mga mata na nakakaakit na mga kalalakihan. Pero dahil istrikto ang kuya niya, hindi talaga makalapit ang mga manliligaw niya o kahit na ang sino sa kanya. Pumalakpak si Mr. Paul, hudyat na lalabas na kami para umikot na may hawak na tray na naglalaman ng iba't ibang klase ng inumin. Kinakabahan man ay huminga siya ng malalim at sumunod sa mga kasama niya para mag-serve sa mga mesa. Pinigilan niyang manginig ang kamay nang lumabas sila. Inihanda niya ang matamis ng ngiti habang binabaybay ang ruta niya sa bandang sulok ng lugar. "Hey miss, dito!" Rinig niyang tawag sa kanya ng isang lalaki na nasa table 13. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito, ngunit laking gulat niya nang makitang naroon si Mr. Smith na titig sa kanya. Nagbalik sa alaala niya ang mga pangyayari sa pagitan nila noong nag-apply siya dito. Tila kasi ay kilala siya nito at parang matagal na silang magkakilala. Ngunit hindi naman niya maalalang nakilala niya ito. "Thank you," sambit ng lalaking kumuha ng alak sa tray na kanyang hawak. "Bro, ang ganda niya. Hindi siya bagay na mag-waitress. Mas better kung model o artista." Rinig ni Loveling sabi ng katabi ni Mr. Smith. Hindi na siya nagtagal sa table na yon at mabilis siyang umalis para makaiwas sa mapanuring mga mata ng mga ito. 3 oras na ang nakalipas mula nang huli siyang mag-serve. Pinalipas muna kasi ang gawain dahil nagsimula na ang party at mula sa kinaroroonan nila, kitang-kita niya mula sa malayo ang crush niyang si Ace. Impit siyang napapahiyaw habang nakatingin sa binata mula sa malayo. Nasa stage ang mga ito kasama ang pamilya nito at masayang nakikipag-usap sa mga bisita ng mga ito. Habang masaya ang mga ito, ay kabaliktaran naman si Ace na seryosong nakaupo lamang sa mesa habang sumisimsim ng alak. Bawat galaw ng binata ay pinagmamasdan niya. 2 lalaki ang lumapit sa binatang prenting nakaupo. May iniabot ang mga ito sa kanyang baso na sa tingin ni Lovely naglalaman ng alak. Pero alak din ang iniinom nito kanina kaya bakit pa nag-abala ang mga ito na bigyan si Ace kung may iniinom naman na ang binata. Kuryosong kumuha ng tray si Lovely upang makalapit sa mga ito at syempre para makasilay na rin ang malapitan sa binata. Hindi niya akalain na tatawagin siya ng isa sa mga lalaking kasama ni Ace ngayon. Nang maglibot siya malapit sa mga ito. Tinawag pala siya dahil ubos na ang alak na iniinom ng mga ito sa mesa. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito na para bang slow motion. Kinakabahan at nanlalamig ang pakiramdam niya. Lalo pa nang mula sa side view ng kanyang mata, nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga ito habang papalapit siya ng papalapit. Rinig niyang napasipol ang isa at may bulungan pa ang mga ito na rinig naman niya. Mariing pinagmasdan ni Ace ang babaeng papalapit sa kanila na tinawag ng kanyang mga kaibigan. May kung anong naglaro sa isip niya nang masilaya ng mukha ng babae. Sa ayos ng dalaga at pananamit, tingin niya ay waitress ito. "Damn bro, she's hot." Napapamurang asik ni Kiro, isa sa mga kaibigan ni Ace mula sa pagkabata. Tumalim ang tingin ni Ace sa kaibigan. Hindi niya alam kung bakit nagiinit ang ulo niya sa mga naririnig niyang puri ng mga ito sa babaeng waitress na ngayon lang niya nakita. Umirap siya sa ere at inalis ang tingin sa babae. Itinuon na lamang niya ang tingin sa basong may laman ng alak sa kanyang harapan. "Yes, she is. Her body figure is damn sexy. And look at her skin, it's so delicate. May boyfriend na kaya siya?" Dagdag puri naman ni Alex na katabi ni Kiro. "Hi miss," bungad ni Alex sa dalaga. Nag-angat ng tingin si Lovely, ngunit hindi sinasadyang kay Ace unang tumama ang kanyang titig.
Parang may libu-libong bultahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan niya nang magkatitigan sila ng binata. Good evening po mga sir. Oh, her voice is so soft. Bulong ni Kiro kay Alex na nanudyo. Hindi narinig ni Lovely ang binulong ng isang lalaki dahil napakahina. Miss, pwede ba naming malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Alex. Ito naman si Kiro. Itinuro nito ang katabing binata. At eto namang tahimik at palaging seryoso na malamig makitungo ay si Ace. Mga kaibigan ko pero mababait naman yung mga yan. Saad ni Alex, sabay lahad ng kamay kay Lovely. Nag-aalangan man, tinanggap na rin ni Lovely ang kamay nito. Lovely po, nice meeting you sir. May gagawin pa po ako sa loob. Kunwaring palusot niya dahil naramdaman niyang ayaw bitiwan ni Alex ang kamay niya. Nakipagkamay din siya kay Kiro pero pagdating kay Ace, hindi siya pinansin nito kaya nasaktan siya. Naramdaman niyang nanubig ang mata niya at parang may tumusok sa kanyang puso. Hiningi ni Alex ang number niya, ngunit sinabi niyang hindi siya basta-basta nagbibigay ng number kung kani-kanino. Tila napahiya ang binata at hindi na nagpumilit pa na ipinagpasalamat naman niya. Bago siya pumihit patalikod, kitang-kita niya ang mariing titig ni Ace sa kanya na nagbigay ng kaba sa kanya. Tila kasi ay galit at napakadilim ng anyo ng binata. Ang seryosong mukha nito ang nagustuhan ni Lovely sa binata na noon pa niya nakikita sa mga magazine at tabloids o di kaya ay sa TV. Sa tingin kasi niya yung tipo ni Ace ang magaling mag-alaga at mapagmahal. Isa pa'y hindi malandi ang tingin niya kay Ace dahil hindi ito mahilig makipaglapit sa mga kababaihan. Sayang bro, mukhang mabait at matinong babae si Lovely. Bagay sana kayo kaso hindi kaya type. Si Kiro na sumisimsim muli ng alak. It's okay. Kung saan namang dumarating ang babaeng makakasama mo sa buhay. Hindi naman yan pinipilit dahil kusayang darating sa'yo, di ba Ace? Sambit nito at bumaling kay Ace na kanina patahimik. Hindi man lang kumibo ang kaibigan nila na kanina pa tungga ng alak na para bang walang kasamang mga kaibigan sa mesa. Malalim ang iniisip mo bro. May problema ka ba? Tanong ni Alex dito. Muli na namang tumungga ng alak ang binata bago ito sumagot. Uuwi na si Sheena next week. So? Si Kiro na nagtataka. Ano namang problema kay Sheena bro? Di ba wala na kayo? Kuryosong tanong ni Alex. Balak ni Daddy na ipakasal ako kay Sheena. Paos na sabi ni Ace bago tumungga muli ng alak. Si Sheena ang dating kasintahan ni Ace. Model ito at artista sa Amerika. Kaidaran niya ang dalaga at kabatch noong kolehiyo. Hindi naman niya niligawan noon ang dalaga. Nauwi lang sa tuksuhan ng mga kaklase at kaibigan hanggang sa nagka-developan. Sabay sila palagi kumain, umuwi, mag-aral sa library at mag-review kaya talagang nagkalapit sila ni Sheena sa isa't isa. Tahimik at well-mannered si Sheena dahil galing ang dalaga sa maayos at mayamang pamilya. Nagkasundo noon ang mga magulang nila at palagay na ang bawat isa. Pero nang makagraduate na sila, nawala na ng time ang bawat isa. Si Sheena ay sumikat sa larangan ng industriya. Nagkaroon ng maraming project ang dalaga bilang actress. Kaya naman, mas lalong nawala ng komunikasyon sa bawat isa. Habang si Ace naman, pinamahalaan ng iba't ibang negosyo ng pamilya nila, kaya wala ng time ang bawat isa na magkita at magbanding. Maayos naman sana ang relasyon nila kahit pa mga wala silang komunikasyon. Pero nahuli niya si Sheena na niloloko siya nito. Sa una hindi niya pinaniwalaan ang kwento ng kaibigan ni Sheena. Si Jackie ang nagsabi sa kanya na may iba na si Sheena. Pero dahil nabulag siya ng pagmamahal sa dalaga, ay nagalit lang siya kay Jackie dahil gumawa ito ng kwento. Pero nagkataon na may business meeting siya sa London. Doon ay kitang-kita niyang may kasamang lalaki si Sheena. Magkahawak ang mga kamay ng mga ito at magkatabing kumakain sa restaurant na dinaluhan niya. Sa galit at sakit na naramdaman niya noon, nakipaghiwalay siya kay Sheena. Walang kaalam-alamang dalaga na alam na niyang nagtataksil ito sa kanya. Hindi niya yung sinabi sa dalaga. Bagkos ay nagsinungaling siya na mayroon na siyang ibang babae na nakita niyang mas better kaysa kay Sheena. Alam niyang peki lang na umaakto noon si Sheena na ayaw nitong makipaghiwalay. Kaya sobra-sobra ang sakit na naramdaman niya.
Ilang araw, buwan at taon ang ininda niya bago makabangon, pero wala pa ring babae na nakakapagpahilom ng sugat sa kanyang puso. Hindi din niya sinabi sa lahat kung ano ang rason ng pakikipaghiwalay niya kay Sheena. Kahit sa mga magulang nila ng dalaga, hindi niya sinabi kung ano talaga ang katotohanan. Pinalabas niya na siya ang may mali. Sinabi niyang nawala na siya ng pagmamahal kay Sheena kahit pa hindi naman iyon ang totoo. At ngayon nga ay 1 taon na mahigit ang nakalilipas mula nang mawala ang namamagitan sa kanila ni Sheena. Nawalan siya ng pake sa ibang bagay at tao. Naging bato siya sa lahat. Cold at mailap sa kahit na sino. Palagi siyang mapag-isa. Sa mga babae, lumalayo din ang loob niya dahil tingin niya pare-pareho lang silang lahat. Iiwan siya at lalayuan, sasaktan at pagsasawaan. Sinubukan niyang tumayo dahil gusto na niyang pumasok sa kwarto niya na naroon din sa hotel. Inukupa ng pamilya niya ang buong hotel dahil marami ang guest. Para din sa mga ito ang bakanting hotel rooms. Nanlalabo at nahihilo na siya pero kaya pa naman niya. Medyo nahihilo lang siya dahil naparami din ang nainom niya kanina. Lumapit sa kanya si Kiro at Alex para tulungan siyang iakyat sa floor niya, ngunit itinulak niya ang mga ito. Sinabi niyang ayaw niyang magpasama sa mga kaibigan dahil kaya naman niya ang sarili. Palabas na siya ng reception area nang matanaw niya ang babaeng waitress kanina na may magagandang mata. Mapungay ang mga mata ng dalaga at mapupula din ang natural nitong labi. Alam niyang walang make-up ang dalaga dahil kung meron man ito, napansin niya na iyon. Pero hindi, wala talaga't natural ang gandang taglay ng dalaga na nakakaakit sa pansin ng mga kalalakihan. Idagdag pa ang maganda at mahubog nitong katawan kahit pa may balot ang kasuotan nito at hindi lumilitaw ang makinis nitong balat. Alam niyang maganda ang katawan ng dalaga. Hindi niya maialis ang titig sa babae. Tila may magnet ang babae na hindi niya na magawang ialis ang titig dito. Busy ang dalaga sa pagsiserve ng alak sa mga bisita at kadalasan ito ang tinatawag lalo na ng mga kalalakihan. Sa tingin niya hindi madaling mauto ang dalaga dahil kanina lamang nireject nito si Alex na gustong makuha ang number nito. Mayaman at gwapo si Alex pero tinanggihan lang ng dalaga. Mula sa pagsiserve niya sa mga bisita, paalis na sana si Lovely para magpahinga na sa area nila mga trabahador. Pero naagaw ng atensyon niya ang isang lalaki na kayuko sa may parteng madilim na lugar. Dahil naaawa siya at nakonsensya na baka may nararamdaman itong sakit, nilapitan niya ito. Natigilan siya na mag-angat ng tingin si Ace at magtama ang mata nila. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya ito o lalayuan. Pero dahil naaawa siya sa binata, nilapitan niya ito at hinawakan sa braso upang alalayan na makatayo. Ngunit hindi niya inaasahan na yayakapin siya ng binata. Libo-libong kuryente ang dumaloy sa bawat himay-himay ng katawan niya. Natigilan siya at hindi makagalaw. Nanlalamig din ang mga palad niya at namamawis. Lalo pa nang maramdaman niyang inamoy nito ang leeg niya. "Teka sir, saan po ba ang punta niyo? Ihahatid ko na po kayo." Tanong niya, tsaka presintang inakay ito sa nais nitong puntahan. Nang makarating sila sa tapat ng kwarto nito, ay itinuro nito ang bulsa nito. Nung una hindi niya maintindihan dahil naiilang siya sa titig ng binata sa kanya. Malapit lamang sa kanya ang mukha nito na kaunting galaw na lang maghahalikan na sila. Pero bumulong ito sa kanya na andoon ang key at doon niya naintindihan na pinakukuha pala nito ang susi ng kwarto. Mayroon namang password ang pinto pero dahil lasing si Ace, hindi niya na kayang ilagay ng tama ang mga numero. Pabagsak silang nahiga sa kama. Kasama siya sa pagbagsak dahil hindi niya agad naialis ang mahigpit na kapit nito sa kanya. Mabilis ang mga pangyayari na hindi na malaya ni Lovely na nasa ibabaw na pala niya si Ace na mariing pinagmamasdan ang kabuuan ng kanyang muka pababa sa kanyang katawan. Kinakabahan siya dahil alam niya na kung saan papunta ang mga titig ng binata sa kanya. Naaakit ba ito sa kanya? Kung ganoon, ay naakit niyang crush niyang si Ace Cairo Santibanez? Gusto niyang kiligin dahil sa naiisip pero nawala yun lahat sa kanyang isip nang salubungin ng labi nito ang kanya. Malambot ang labi ng binata na nakadampi sa kanya. Magaan ang bawat galaw nito na para bang ayaw siyang saktan. Tunog ng halik lamang nito ang naririnig niya sa mga oras na yun
at pati ang napakalakas na tibok ng kanyang puso. 3:00 na ng madaling araw nang magising siya. Gulong-gulo ang isip niya dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag na may mangyari sa kanila ng lalaki. Ang sabi pa naman niya sa sarili, ibibigay lamang niya ang sarili sa lalaking pakakasalan niya. Pero heto siya at naibigay na ang katawan sa lalaking nakita lang niya noon sa magazine at sa TV. Gusto niyang maiyak sa pagsisisi. Masyado siyang nadala ng damdamin. Hindi niya akalain na bibigay agad siya dito. Hinintay niya na makatulog ng mahimbing si Ace bago siya tumayo at isuot ang mga damit niyang nagkalat sa kung saan dahil itinapon iyon ng binata kanina. Nang matagpuan niya ang damit niyang winasak ni Ace, lalo siyang nainis sa sarili. Dahil paano ba siya makakalabas ng kwartong yun kung wala siyang saplot na maisusuot? Dinampot niya ang itim na long sleeve polo ni Ace na nakakalat sa sahig at isinuot yun. Hanggang hita niya ang haba noon kaya hindi na gaanong nakakahiya kung may makakakita man sa kanya sa paglabas niya. Isa pa'y madaling araw na kaya tingin niya wala nang gaanong tao na makakakita sa kanya. Lumabas na siya na paika-ika at nanlalambot. Naiiyak siya sa sakit na nararamdaman. Ano ba kasi ang ipinasok nito sa katawan niya? Bakal na malaki? Bumalik siya sa working place nila kung saan ang mga gamit niya. Nandoon kasi ang bag niya at mga mahalagang gamit kagaya na lang ng susi ng kanyang kotse. Kinabukasan, inaapoy siya ng lagnat. Hindi kaagad siya nakabangon dahil talagang masama ang kanyang pakiramdam. Masakit din ang katawan niya na para bang binugbog. May mga pasa din siya na halatang pinanggigilan siya masyado ni Ace Cairo Santibanez. Napapikit siyang muli nang maalala ang nangyari sa pagitan nila ng binata. Love, ano bang nangyari sa'yo ha? Di ba umattend ka ng party bilang waitress? Ano, masyado mong ginalingan no? Nakasilay ka ba sa crush mo? Sambit ni Kim habang pinupunasan ang katawan niya ng basang panyo. Pinagluto siya nito ng lugaw at binilhan ng gamot bago ito pumasok sa trabaho. Napagod lang ako kasi maraming bisita. Tsaka hindi ko naman nalapitan si Ace kasi sobrang dami ng tao kagabi. Pagsisinungaling niya. Hindi na niya nais pa ikwento sa kaibigan ang nangyari sa pagitan nila ng binata. Ayaw niya nang pahabain pa ang usapan dahil gusto na lang niyang mag-isa. Nagbago na rin ang isip niya. Hindi niya nasusubaybayan si Ace sa lahat ng magazine at tabloids, pati sa TV at social media. Hindi niya na ito iistokin. Magbabakasyon muna siya at lalayo. Masyadong magulo ang isip niya kaya gusto muna niyang mag-unwind kahit sandali lang. Nagpasa na siya ng leave for vacation sa hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. At ngayon nga, nasa biyahe na siya papuntang Tagaytay. Mag-isa lang siya dahil hindi naman niya sinabi kay Kimberly na mag-unwind siya kahit na sandali. Nag-text na lang siya na may aasikasuhin lang sandali at babalik din kapag okay na. Sinabi lang ni Kim na mag-iingat siya palagi at wag aabusuhin ng sarili. May sarili naman siyang kotse, kaya hindi na hassle ang pagkukumute ng mag-isa. At isa pa, nakapag-check-in na siya sa hotel na may magandang view. Mayroong malawak na pool at tabi rin ng dagat kaya naman nakaka-relax talaga. Agad niyang ibinaba ang mga gamit at nagbihis upang maligo sa dagat. Nakapili na siya ng maisusuot na swimsuit. Ang napili niya ay kulay pulang two-piece suit na may cover na itim upang kahit paano hindi lantad ang kabuuan ng katawan niya. Naglagay din siya ng summer hat na kulay itim at syempre ang sunglasses. Maraming napapatingin sa kanyang mga kalalakihan nang madaanan niya ang ilan sa buhanginan pero wala siyang pinansin ni isa sa mga ito. Hindi naman sa pagyayabang pero maganda talaga ang hubog ng katawan niya na natural at walang halong kemikal. Namana niya ang katawan ng mami niya na may malakaw kakulang body. Maliit ang bewang niya habang malaki naman ang balakang niya. Maging ang hip dips niya, sagana din sa laman kaya naman marami talagang napapalingon sa kanya. Makinis din kasi at maputi ang balat niya na sa daddy niyang half German pa niya nakuha ang kulay na may pagkamula-mula. Mayroon siyang maliit na basket na hawak sa kanang kamay. Nandoon ang tela at sunblock niya. Inilatag niya ang tela sa sun lounger na nasa may ilalim ng nyog. Nahiga siya doon at pinagmasdan ang alon ng dagat. Napabuntong hininga siya nang maalala ang namagitan sa kanila ni Ace. 2 linggo na rin nang may mangyari sa kanila
at hindi niya pinagmasdan pa muli ang nagaganap sa buhay ng binata. Ayaw na niyang magkaroon pa muli ng part 2 ang naganap sa kanila. Nagsisisi na siyang naibigay niya sa binata ang pagkababae dahil ipinangako niya noon na sa lalaking pakakasalan lamang niya ibibigay ang sarili. Ngunit ngayon, naibigay niya na sa iba. Feeling niya ay wala na siyang kwentang babae at sira na ang puri niya. Iniisip niya kung may mahahanap pa ba siyang lalaki na handa siyang tanggapin kahit wala na ang kanyang iniingatan. Makalipas ang 5 araw na pagbabakasyon sa Batangas, muli siyang bumalik sa Manila para magtrabaho. Tapos na ang vacation leave niya kaya naroon na siya upang asikasuhin ang naiwanang trabaho. Bumungad agad sa kanya si Leia na kapwa niya nurse. Na-miss daw siya nito kaya naman nagkwento ito ng mga naganap habang wala siya. Alam mo ba, Lovely? May pumunta dito noong nakaraang araw, hinahanap ka. May atraso ka daw sa boss nila kaya kailangan ka nila makausap. Biglang sabi nito matapos magkwento ng mga naganap sa hospital. Ha? Sino daw? Sino naman ang maghahanap sa kanya? Hindi nagsabi kung sino sila. Basta kung dumating ka daw sabihan ni Doc Carol ang mga ito agad. Palaisipan sa kanya kung sino ang naghahanap sa kanya. Wala naman siyang naaalala na inutangan niya o kaya may atraso siya. Pinagwalang bahala na lamang niya yon at sinabihan si Doc Carol na wag ipagsabi ang kanyang lokasyon. Nangako naman ng doktora na hindi ibibigay alam sa mga ito kaya napanatag ang loob niya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Kim ng mahigpit na yakap. Pagkatapos ay hinatak siya nito sa kanyang kwarto. Nagtataka niya itong binalingan. Napapano ka ba? May problema ba? Oo, meron. Kanina kasi may mga pumuntang lalaki dito. Malalaki ang katawan at matatangkad. Hinahanap ka nila at gusto kang kunin. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ka nilang makita. Ang sabi ko wala ka't hindi ka pa bumabalik mula sa pagbabakasyon. Hindi ko alam kung napaniwala ko sila pero umalis agad sila at hindi naman nagpilit. Pero Becky, nabahan ako sa kanila. Alam mo naman na babae ako at nag-iisa lang dito sa apartment natin. Ano ba kasing ginawa mo't hinahanap ka ng mga yun? Natatakot na kwento ni Kim sa kanya. Nakakapit pa rin ito sa braso niya habang nagkukwento. Hindi ko din alam at hindi ko sila kilala. Kanina sa hospital, nalaman ko rin na may naghahanap sa akin. Naduda ko sila rin ang nagpunta dito at nakaharap mo. Hala be, hindi ka na safe dito. Baka mamaya magulat ako patay ka na pala at sinalvage dyan ha. Diyos ko, mag-travel ka muna sa ibang bansa. Bumalik ka na lang kapag okay na ang lahat. Napag-isip-isip niya na pwede nga yun. Kailangan din naman niyang mapag-isa. At isa pa'y hindi na nga siya safe sa apartment na tinutuluyan nila ni Kim. Nag-usap na sila ng dalaga ng pag-alis niya ng bansa ay aalis muna panandalian din si Kim. Natatakot din kasi ito na baka siya ang pagbunto na ng mga naghahanap kay Lovely. Dala ang mga bagahe, nilisan niya ang Pilipinas at nagtungo sa Singapore. Walang kaalam-alam ang mga magulang niya at kapatid sa mga nangyayari sa kanya. Mabuti na lamang at may pera siyang ipon para makaalis ng bansa kung kailan niya gustuhin. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mag-stay siya sa Singapore, nakaranas siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Palagi siyang inaantok at nakakatulog sa kung saang sulok ng condo unit niya na binili sa kanya ng daddy niya noong pagka-graduate niya ng kolehiyo. Palaging masakit ang ulo niya, balakang at dibdib. Nararamdaman din niya na nagkakalaman siya at isa pa, may mga pagkakataon na may gustong-gusto siyang kainin na pagkain. Ewan niya, hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Pero tingin niya ay may mali. Kaya naman para makasiguro, nagpa-check up siya sa OB-GYN. Hindi naman sa pangunguna, pero gusto talaga niyang malaman kung buntis ba talaga siya dahil hindi niya alam kung kakayanin ba niya yun ng mag-isa. Lalo na at pag-uwi niya, mapapagalitan siya sigurado ng daddy at mami niya. Siyempre pati ang mga kuya niya siguradong magtatampo sa kanya at hindi niya gusto ang naiisip niya ngayon. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata nang lumabas ang doktor at sabihin sa kanya ang resulta ng check-up na ginawa sa kanya. Congratulations, Miss Salazar. You're 7 weeks pregnant. Ani ng doktor. Nanlamig ang mga kamay niya sa narinig. Mahinala naman na siya na buntis talaga siya. Pero hindi niya talaga in-expect na totoo nga ang kanyang hinala. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ni Lovely ngayon nang malaman niyang buntis nga talaga siya. Ayon sa doktor na nag-ultrasound sa kanya,
Hindi pa malinaw ang ginawang ultrasound sa kanya dahil maliit na parang buto ng sitaw pa lamang ang nakikita sa tiyan niya. Kaya nagset muli ang ubigainin niya ng araw na babalik siya at muling susuriin ang pagbubuntis niya. Pabagsak siyang naupo sa sofa pagka-uwi niya galing check-up. Nanlulumo siya at nalilito. Iniisip niya kung matatanggap ba ng family niya ang nangyari sa kanya. Paano ang tatay? Sino ang kakalakihang tatay ng isisilang niyang bata? Hindi siya pwedeng pumunta kay Ace at magmakaawa na panagutan siya. Magugulo lang niya ang tahimik nitong buhay. At isa pa, ayaw niya makisama sa lalaking walang pagmamahal sa kanya. Napahagulgol na lamang siya at nanlumo ng tuluyan. Natigilan siya sa pagmukmok nang may mag-doorbell sa pinto niya. Sino ba ang kakatok sa pinto niya? Wala naman siyang gaanong kakilala sa Singapore. Hindi niya inaasahang pagbukas niya ng pinto, si Patrick Vaden Smith ang kanyang makikita. Nakatayo ito at seryosong nakatingin sa kanya. Sinuri nito ang kabuuan niya at nagdagal iyon sa parting tiyan niya. Kinabahan siya at agad na tinakpan ng mga kamay ang tiyan niyang kay nipis pa lamang. Alam ba nitong buntis siya? Anong ginagawa mo dito? Kinakabahan man, pilit niyang pinatatag ang sarili upang hindi manginig. Pwede bang papasukin mo muna ako bago tayo mag-usap? Pinatuloy niya ito at pinaupo sa single sofa katapat ng inuupuan niya. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, Lovely. Alam kong buntis ka at nangamay si Cairo. Hindi mo pwedeng i-deny ang nakita ko. Lumabas ka sa klinik kanina at nakita ko doon kaya nalaman ko. Alam mo bang 1 buwan ka nang pinahahalughog ni Cairo sa buong Pilipinas? Ang gago, tinamaan sa'yo. Pagkukwento nito na parang magkaibigan lang sila. Takot ang unang naramdaman niya nang sabihin nito ang mga nalalaman nito. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? Mariin niyang bigkas na nagpatigil kay Patrick sa pagngisi. Gusto lang kitang bantayan na talagaan. Gusto kong siguraduhin na maayos at ligtas ka. Sayang lang at hindi pa ito alam ni Cairo. Pero pasasaan ba? At malalaman niya rin na magkakaanak na kayo. Sigurado akong kukunin niya kayo at hindi ka na makakawala sa kanya. Umalis ka na! Hindi kita kailangan kaya wag ka nang makialam sa buhay ko. Galit niyang sabi dito habang prenti lang na nakaupo sa sofa. Kaya nga nandito ako para ilayo kayo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng mga hindi kayang ibigay ni Cairo sa iyo at sa bata. Pupunan ko basta tatanggapin mo lang ako. Ipinapangako kong hindi niya kayo mahahanap kung papayag ka sa gusto ko. Hindi maganda ang nararamdaman niya para sa binata. May kutob siya na iba ang nais nito dahil kung walang gusto ang lalaki, hindi siya nito lalapitan at aalukan ng kung ano. Umiling-iling siya at nagsalita muli. Hindi mo ako maluloko. Umalis ka na't layuan mo na kami. Tumayo naman ito at may inilapag na calling card sa glass table. In case na magbago ang isip mo, tawagan mo lang ako at ilalayo kita sa lahat. Napahinga siya ng malalim. Bawat araw na nagdadaan, mas lalong gumugulo ang sitwasyon niya. Hindi niya na yata alam kung ano ba ang gagawin niya para makasurvive. Baka naman itong si Mr. Smith ay may gusto sa'yo, kaya niya nasabi ang mga yon. Komento ni Kim, naka-video call niya. Hindi ko alam, Kim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Lalo pa't buntis ako. Maraming problema ngayon ang iniisip ko. Pinahahanap daw ako ni Ace. Pagkatapos ay pinababalik naman ako ni Daddy sa Pilipinas dahil umuwi na raw si Mami galing Switzerland at hinahanap ako. Napabuntong hininga siya habang kinukwento kay Kim ang mga nangyayari. Naikwento niya na dito ang lahat-lahat. Kahit pa noong una, nagulat din ito pero kalaunan. Natuwa pa nga at magiging ninang na daw ito ng anak niya. Wala siyang inilihim kay Kim. Sinabi niya na ang lahat pati ang ama ng dinadala niya. Para masolusyonan mo yan, Be, umuwi ka na muna ng Pinas. Pagkatapos mag-isip ka ng mga gagawin mong hakbang. Hindi naman kasi pwede na habang buhay, may tatago mo kina tita at tito yan. Siyempre, kailangan mo din na sabihin sa kanila. Alam kong maiintindihan ka nila kapag ipinaliwanag mo ang nangyari. Gaya ng usapan, umuwi nga ulit siya ng Pilipinas. Sinundo siya ni Kim sa airport at inihatid sa bago nitong tinutuluyang kondo na bigay ng fiancé nito. Mall tayo ngayon, Be. Namiss ko yung paggagala natin noon. Aya ni Kim sa kanya. Sure, basta libre mo ah. Hoy, kahit kailan talaga napakahigpit mo sa pera. Kuripot. Aba, syempre. Ikaw ang nag-aya kaya ikaw ang manlibre. Hay naku, ano pa nga ba?
Pagsuko ni Kim, naikinatawa niya. Natawa na lang din ito sa kanya't niyakap siyang muli. Namiss nila ang isa't isa. Mula kasi nang umalis siya ng bansa, wala na siyang time para kay Kim. Kaya ngayon, susulitin talaga nila ang sandali na magkasama. Pagpasok pa lang nila sa entrance ng mall, may napansin na kaagad si Kim at Lovely. Bawat nadadaanan kasi nilang mga tao ay nakatingin sa kanila at nagbubulungan. Nagkatinginan na lamang silang dalawa at hindi na pinansin ng mga ito. Dire-diretso sila papasok at masayang magkahawak pa ang kamay. Dito tayo oh, tingin tayo ng mga damit ni baby. Sambit ni Kim habang hinahatak siya ng marahan sa kamay. Dahan-dahan, madulas dito baka mapano si baby. Tumango-tango na lamang siya dito. Teka, ano palang gender ng inaanak ko? Namimili na kasi si Kim ng mga damit ng baby nang bigla niyang maalala na hindi pa pala niya alam ang gender ng magiging baby ni Lovely. Hindi ko pa alam eh, naka-schedule pa lang sana ako kaso umuwi na ako ng Pinas. Bale magpapaschedule na lang ulit ako sa Obigaini. Okay, isama mo ko ha para malaman ko ang gender ni baby. Oo naman no, wala din naman akong ibang makakasama na malaman ang gender ni baby. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin kay Ace? Malay mo naman tanggapin niya ang anak niyo. Hindi ko alam, natatakot ako malaman niya. Paano kung may babae na pala siyang gusto at pakakasal na sila? Baka mapahiya lang kami ng anak ko at masaktan. Okay lang sana kung akong masasaktan ay matatanggap ko. Pero paano ang magiging anak namin? Hinawakan siya ni Kim sa kamay bilang pagdamay sa nararamdaman niyang lungkot at pangamba. Sabihin mo na kasi kila tita, para naman hindi mo na nilalabanan na mag-isa yan. Sigurado kung maiintindihan ka naman nila eh. Natigil ang pag-uusap nang may tatlong babaeng nag-uusap sa di kalayuan sa kanila habang nakatanaw ang mga ito sa kanilang dalawa ni Kim. Kunot noon niyang pinagmasdan ng mga ito at nakinig ng bahagya sa pinag-uusapan ng mga ito. Diba, siya yung babaeng pinapahanap ni Ace Cairo Santibanez, yung bilyonaryo at sikat na car racer? Sabi ng babaeng nakadress ng pink. Oo siya nga yun, asawa daw niya yan at tinaguan siya. Dagdag naman ng isang babae. Nagulat si Lovely sa mga sinasabi ng mga babae ukol sa kanya. Hindi niya maintindihan ng mga binibigkas nitong hinahanap daw siya ng kanyang asawa. Wala naman siyang asawa. Anong sabi niya be? Nabibingi ako. Pinahahanap ka daw ng asawa mong si Ace Cairo Santibanez? Hindi rin makapaniwalang sabi ni Kim kay Lovely habang alog nito ang balikat ng dalaga. Hinatak siya ni Kim sa likod ng mga stall at agad siya nitong pinihit paharap dito at kinausap. Be, totoo ba yun? Ano ba talagang nangyayari ha? Nagpakasal ba kayo ng Ace na yan ang hindi ko nalalaman? Hindi kami nagpakasal at lalong hindi kami nagkita nun mula nang may mangyari sa amin nung gabing yun. Hindi ko din maintindihan ang sinasabi nila. Paano? Totoo kaya yung sinabi nila kanina na pinapahanap ka? Hindi ko alam, pero paano nga kung pinapahanap niya talaga ako? Nabanggit din kasi sa akin ni Patrick nung nasa Singapore pa ako na hinahanap ako ni Ace. Hindi ko pinaniwalaan ang mga sinabi niya dahil ayoko mapaikot niya ako. Kung ganun nga na hinahanap ka talaga niya, ano namang intensyon niya sa'yo? At paano ba niya nalaman? May nagsabi ba sa kanyang buntis ka at siya ang ama? Sa totoo lang, naguguluhan na rin si Lovely kung bakit pa ba siya nais na makita ni Ace kung wala namang namamagitan sa kanila ng binata. Isa pa'y pag nagkita sila, mapapanagutan ba nito ang batang nasa sinapupunan niya? O baka naman nais nitong kunin ng anak niya at ilayo ito sa kanya? Hindi siya papayag kung ganun naman ang nais nito. Walang makakakuha ng anak niya dahil siya lang ang may karapatan sa bata. Madali lang para kay Ace ang imbestigahan ako. Bilyonaryo siya at wala tayong sapat na pera para maitago ang lahat sa kanya. Kung hinahanap niya ako para kunin ang anak ko, hindi ko siya hayaan na makuha ang bata. Ako ang may karapatan at ako ang dapat na mangalaga sa bata. Sumang-ayon naman si Kim sa kanya at inaya na siya nitong kumain sa fast food chain na kanilang nadaanan. Pero bago pa sila makapasok, ay may kahinahinala ng lalaki ang namataan niyang nakasunod sa bawat galaw nila ni Kim. Naka-jacket itong itim na may hood at naka-face mask at salamin, kaya naman hindi niya makilala ang lalaki. Kinabahan siya kaya patago niyang sinabihan si Kim tungkol sa kanyang nakita. Hinawakan siya ni Kim sa bewang na parang pinoprotektahan. Hinatak siya nito ng marahan sa mataong lugar upang iligaw ang lalaki.
Nang magtagumpay sila, mabilis nilang nilisan ang mall. Umuwi na lamang sila ni Kim at nagluto ng pwede nilang makain sa loob ng ref. Kinabukasan, katok mula sa pinto ng condo unit ni Kim ang nagpagising sa kanila. Nawala na ang antok ni Lovely, kaya bumangon na siya para sana pagbuksan ang taong nasa labas ng pinto, pero naunahan siya ni Kim. "Narito ka na pala, hindi ka man lang nagsabi. Hindi mo ba ako na-miss?" Bumungad sa kanila ang mami ni Lovely na nakaangat ang kamay sa ere. Hinihintay nito ang yakap ng unika iha nitong si Lovely. Lumapit ang dalaga at niyakap ang ina. Parang gusto tuloy niyang magsabi dito ng mga problema, kaya hindi niya namalayan na unti-unting tumulo ang kanyang luha. Hinarap siya ng mami niya sa nagtatakang reaksyon bago nito pinahid ang kanyang mga luha. "Anak, alam kong mabigat ang problema mo ngayon. Nandito ang mami, handang makinig sa'yo. Ano man yan ay handa kong tanggapin at magpayo, anak. Sabihin mo, ano yan ha?" Hinaplos nito ang likod niya habang pinupunasan naman ang pisngi niya. Pinatatahan na siya nito kaya naman nakaginhawa siya at parang nakahanap ng kakampi ng masasabihan ng mga problema. "Mami, buntis po ako." Walang paligoy-ligoy niyang sabi na kinatigil sandali ng kanyang mami. "Anak ko." Naiiyak na niyakap siya muli ng kanyang mami. "Mami." Humahagulgol na siya habang sila ay magkayakap. "Anak, alam ko bata ka pa para danasin ang mga problemang ito. Kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Malakas ka't alam kong hindi mo tatahakin ng maling landas. Sino ba ang ama niyan?" "Mami, mahirap pong ipaliwanag ang lahat pero ayoko na po sanang ipaalam ito sa kanya. Gusto ko pong tahimik na isilang ang bata." Ayaw niya na sanang malaman pa ng mami niya kung sino ang ama. Ngunit pinilit siya nito at sinabi nitong magtatampo ito kapag hindi niya sinabi, kaya wala siyang choice kundi sabihin ang lahat mula sa umpisa. "Sigurado kung matatanggap ng daddy mo yan, anak. Baka nga matuwa pa yun dahil magkakaapo na naman siya. At siya kung kakantsawan ka ng Kuya Guillermo at si Kuya Admiral mo kapag nalaman na naunahan mo pa siya na magkaanak. Hay, sa wakas, magiging maingay na naman ang bahay natin kapag nagsilakihan na iyang mga anak nyo." Masayang sambit ng mami niya na hindi naaalis sa labi ang matamis ng ngiti. Pinabalik na siya ng mami niya sa bahay nila. Doon na raw siya tumira upang mas maalagaan silang mag-ina. Gusto daw ng mami niya na kasama ito kapag nagpa-ultrasound siya para malaman ang gender ng baby. Gaya ni Kim, excited na din ang mami niya sa pagluwal niya sa bata kahit pa nga matagal na panahon pa niya isisilang. Nang maggabi na ay masayang pinagsaluhan nila ang mga pagkain na ipinahanda ng mami niya para sa pagbabalik niyang muli sa kanilang tahanan. Pinaalam na rin ng mami niya sa daddy niya at ng mga kuya. Sa unay nabigla ang mga ito, pero kalaunan natanggap din naman ng mga ito na isang pagkakamali lang naman ang makaniig ang ama ng anak niya. Pinagsisisihan naman niya yon at hindi naman pinaramdam sa kanya ng pamilya niya na nag-iisa lang siya. Tanggap at mahal pa rin siya ng mga ito, kaya talagang naiyak siya sa mga pinakitang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Pinayuhan siya ng ate Irish niya, nasawa ng Kuya Kier niya, na wag magaslaw at malikot dahil dalawa na silang naninirahan sa katawan niya. Binigyan siya nito ng mga tips sa pag-aalaga ng sarili habang pinagbubuntis ang anak niya. Nang gabing yun, napuno ang bawat sulok ng kabahayan ng masayang mga alaala. Pabalibag na inihagis ni Ace ang wine glass sa sahig. Inis na inis siya dahil hanggang ngayon, pinipilit pa rin ni Sheena na magkabalikan silang dalawa. Matagal na walang pagmamahal si Ace kay Sheena dahil mula nang makita niya ang babaeng yun na nakatalik niya, hindi na nawala sa isip niya ang maamo nitong muka. Matagal ang proseso bago niya nalaman ang kinaroroonan ng dalaga. Pinaimbestigahan niya ito at isa sa nalaman niya ay buntis ang dalaga. Hindi na siya nagdalawang isip pang pag-isipan dahil naramdaman niyang siya ang ama ng dinadala nito. Isa pa sa patunay niya ay ang pagkakakuha niya sa dalaga. Noong iwan siya nito sa kwarto, nakita niya ang bahid ng dugo na patunay lamang na siya ang nakauna sa dalaga. Noong mga oras na yon, galit ang naramdaman niya dahil iniwan siya nito at hindi man lang kinausap o naghabol. Doon niya napatunayan na hindi basta-basta ang babae at isa pa hindi ito mukhang pera o habol lang sa kanya ay ang kasikatan.
Napagtanto niyang bawat araw, nais niyang makita muli ang babae at maramdaman ang presensya nito. Hindi dahil sa lalaki siya kundi iyon ang nais ng kanyang puso. Nitong nakaraang araw lang, nabalitaan niyang nakauwi ng muli si Lovely Salazar sa Pilipinas. Pinabantayan agad niya sa tauhan niya ang bawat kilos ng dalaga upang masigurado na ligtas ang kanyang mag-ina. Mainit ang ulo niya dahil kay Sheena. Nang ipahayag kasi niya sa press na kasal na siya at hinahanap ang mag-ina niya, agad siyang pinuntahan ng dalaga at kinumpronta. Nagalit ito at sinampal siya. Taksil daw siya at hindi daw ito papayag na makasal siya sa iba kung hindi ito ang pakakasalan niya. Kaya naman, pinoprotektahan niya si Lovely kahit napalihim lamang. Ayaw niyang gamitin ni Sheena si Lovely at ang anak nila upang matuloy ang balak ng dalaga. Ngayon niya napagtanto na hindi pala totoo ang mga pinakita ni Sheena sa kanya. Ang nais lang nito ay ang gusto nito. Masamang babae ito at may masamang ugali na mabuti na lamang nakita niya na ngayon at hindi siya nabulag sa kabaitan nito na puro lamang pala kasinungalingan. Gusto na niyang makita at makaharap si Lovely. Pero paano nga ba kung mailap at ayaw sa kanya ng dalaga? Hindi naman niya akalain na pagkatapos ng nangyari sa kanila, iiwan siya nito at pagtataguan ng anak. Mula nang makita niya si Lovely ng gabing yun, hindi niya na maintindihan ng sarili. Sinabi niya sa sariling hindi niya hahayaan na matapos ang gabing yun na hindi inaangkin ng babae at napupunlaan. Naaalala niya pa na nagpapapansin talaga siya kay Lovely na waitress noon. Kunwari ay lasing na lasing talaga siya at hindi na kayang maglakad ng maayos. Nagtagumpay naman siya at napansin ng dalaga ang acting niya. Tinulungan siya nito na makapunta sa kondo niya at doon na nga niya ginawa ang plano. Ang ipinagtataka lang niya ng gabing may mangyari sa kanila, hindi man lang niya nakitaan ng pagtutulang dalaga. Bagkus ay ibinigay nito ang lahat sa kanya at ininda ang sakit kahit iyon ang una ng dalaga. Nang makuha niya ang dalaga, walang pagsidla ng saya sa puso niya, kaya nakatulog siyang payapa habang yakap ng mahigpit ang dalaga. Ngunit paggising niya, nakakapanlumo na makitang wala na sa tabi niya ang dalaga. Tanging damit nitong pang-waitress ang naiwang sira-sira. Tanaw ni Sheena mula sa malayo ang babaeng ipinagmamalaki ni Ace sa buong mundo. Galit na galit siya at puro galit ang nasa puso niya para sa babaeng sumisira sa kanila ngayon ni Ace. Alam niyang buntis si Lovely dahil sa ibinalita ni Ace noon sa mga press pero wala siyang pakialam. Kung hindi mapapasa kanya si Ace, ay mamamatay na lang silang magkasama ng Lovely na iyon. Obses na kung obses o baliw. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Basta ang gusto niya, maging sila ni Ace at magkaroon ng magandang pamilya. Maayos na buhay at marangyang pamumuhay. Inakit pa nga niya ang daddy ni Ace, ngunit hindi tumalab dahil sobrang mahal nito ang asawa. Kaya naman, nilagyan niya ng gamot ang iniinom nito at nang patulan siya nito, gumawa siya ng video na patunay na nagtaksil ito sa asawa. Tinakot niya ang daddy ni Ace at sinabing ikakalat sa publiko kapag hindi siya ipinakasal kay Ace na anak nito. Napahalakhak siya dahil sa mga naisip. Soon ay magiging Mrs. Santibanez din siya at mawawala na sa landas nila ang babaeng yun. Maayos na sana noon ang lahat kung hindi lang siya nahuli ni Ace na nanlalalaki. Hindi kasi pwedeng bumigay siya kay Ace at may mangyari sa kanila dahil ang tingin ni Ace sa kanya, berhen pa at matinong babae. Kaya naman hindi siya nito ginagalaw. Pero kabaliktaran yun ng lahat dahil sa iba't ibang lalaki siya nakikipagsiping. Wala namang pagmamahalang namamagitan sa kanila ng mga lalaking nakakaniig niya dahil si Ace naman talaga ang mahal niya. Ang problema nga lang, nahuli siya na may lalaki at doon natapos ang maliligaya niyang araw. Dinamdam niya ang nangyari sa kanila ni Ace at nagpakalayo-layo upang mag-isip muli. At ngayon nga ay nagbalik na siya at hindi papayag na sa ibang babae mapupunta si Ace. Hindi niya kaya na makitang masaya si Ace sa ibang babae dahil una pa lang naman siya na talaga ang babaeng para dito. Siya lang at hindi si Lovely Salazar. Kailangan na lang muna niyang kunin ng babae at pagkatapos isagawa ang mga nasa isip niyang plano. Napahalakhak siyang muli nang makitang masaya ang babae habang tinitignan ang mga gamit na pangbata. Huwag kang mag-alala, Lovely Salazar. Sa susunod, mawawala na rin yung mga ngiti mo sa labi
At papalitan ko yan ng pighati, dalamhati at sakit. Parang demonyong tumawa muli si Sheena na parang nasisiraan na ng bait. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan dahil may mga tao pa siyang kailangang kausapin para maisagawa ang kanyang plano. Naglalakad ngayon si Lovely sa kahabaan ng daan pauwi sa kanilang village. Namili kasi siya ng mga sangkap na gagawin para sa milkshake. Bigla na lang kasi siyang nag-crave ng milkshake kaya heto siya ngayon. Naglalakad lang dahil nasaktong hindi naman mainit at makulimlim. Kaya ginanahan na siyang maglakad at isa pa, 5 buwan na ang tiyan niya. Nalaman niyang mas maganda daw kapag madalas maglakad ang isang ina. Dahil nakakatulong daw ito para sa panganganak. Mas mapapadali daw kasi ang panganganak kapag palagi ang paglalakad. Kaya naman, naisipan niya talagang lakarin na lamang. Total malapit na siya sa gate papunta sa kanilang subdivision. Bit-bit ang bag at isang supot ng plastic na naglalaman ng mga sangkap niya sa gagawing milkshake. Tumunog ang cellphone niyang nasa bag niya. Huminto muna siya at ibinaba ang plastic. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone niya na patuloy sa pagriring. Hello Kim? Napatawag ka? Huy gaga ka? Andito ako sa inyo, nasan ka ba? Bakit wala ka dito sabi ng mami mo nandito ka daw. Hindi rin alam ng mga kasambahay dito kung nasaan ka. Lagot ka kay tito kapag nalaman niyang tumakas ka. Umuwi ka na. Baka mapano si baby. Ang kulit mo talagang buntis ka. Inis na sabi ni Kim habang nangangaral sa kanya dahil sa pag-alis na naman niya. May halong pag-aalala din ang tono nito na ikinatawa niya lamang. Ano ka ba? Walang mangyayari sa akin no? Sagot niya na natatawa. Pero maya-maya may naramdaman siyang presensya sa likod niya. At hindi lang yun dahil nakita rin niya ang anino ng bultong malaki sa tabi niya. Agad siyang kinabahan ngunit hindi niya iyon pinahalata. Huminga siya ng malalim at kunwaring hindi apektado at hindi din niya pinahalata na alam niyang may tao sa likod niya. Kunwaring niyang dinampot ang plastic sa tabi niya at takmang lalakad habang kausap pa rin niya si Kim. Basta umuwi ka na ngayon, nasan ka ba kasi? Pinindot niya ang speaker para in case na may mangyari, maririnig siya ni Kim. Hindi niya ipinahalatang nagmamadali siya sa paglalakad. Nakasunod pa rin sa kanya ang taong nasa likod niya. Dahan-dahan niyang inilinga ang ulo at doon sa side ng mga mata, nakita niyang 3 pala ang nakasunod sa kanya. Dinamba siya ng kabat, mabilis na tinakbo ang daan. Rinig niyang mabilis din siyang hinabol ng mga ito. Kim, tulungan mo ko. May 3 lalaki ang nakasunod sa akin ngayon. Hinahabol nila ako dito sa papuntang subdivision. Please, Kim, help me. Ayoko makuha nila ako. Ang anak ko. Napakalakas niyang hiyaw upang marinig ni Kim ang sitwasyong nangyayari sa kanya. Nahablot siya ng isa sa mga ito. Kaya naman, nahinto siya sa pagtakbo. At isa pa hindi siya gaanong makatakbo dahil sa laki ng tiyan niya. At iniingatan niyang huwag madapa at baka mapano ang baby niya. Pero nakuha na siya ng 3 lalaki. Tulong! Sigaw niyang pilit at nagpapasag sa mga lalaking may hawak sa kanya. Pinilit niya makipaglaban para makaalis sa hawak ng mga ito. Oh my God, Lovely! Hintayin mo ko dyan! Tatawag ako ng tulong! Please, be safe, Lovely! Nagpapanik na rin si Kim sa kabilang linya. May pinaamoy sa kanyang panyo na alam niyang may laman na gamot kaya hindi niya yun nilanghap. Tiniis niya ang sarili na wag iyong langhapin para hindi siya makatulog. Pero nawawala na siya ng hininga kaya wala siyang magawa at nalanghap niya ang masakit na amoy na yun. Nagdidilim na ang paningin niya pero sinubukan niyang labanan. Rinig niya ang bawat nangyayari sa kanyang paligid. Bit-bit siya ng isa sa mga lalaki na kahod na itim at may mask sa muka. Isinakay siya ng mga ito sa itim na van. Pasensya na po ma'am, trabaho lang po. Rinig niyang sabi ng isang lalaki bago siya mawalan ng malay. Umiiyak si Kim na tinawagan ng pamilya ni Lovely. Una niyang tinawagan na yung mami nito dahil wala naman siyang number ng mga kapatid at daddy ni Lovely. Pinasabi din niya sa mga katulong nila Lovely na tawagan ng mga pulis at pero pagdating sa pinangyarihan ay bagat isang plastic na sabog-sabog na sa daan ang kanyang naabutan. Wala na ang kaibigan na kanina lamang katawagan niya habang umiiyak ito at nanghihingi ng tulong. Napahagulgol si Kimberly dahil sa awa sa kaibigan. Iniisip niya ang kalagayan ng kaibigan niya, kung ayos lang ba ito at hindi masaktan ng mga dumakip dito. Kung ano-ano na ang mga eksena na tumatakbo sa kanyang isipan, kaya naiyak na naman siya.
Dumating na ang mga pulis at agad inimbestigahan ang pagkawala ni Lovely. Nandoon na din ang mami at daddy ni Lovely habang ang mga kapatid sunod-sunod na nagdatingan sa pinangyarihan. Nakita din ang cellphone ni Lovely na basag na nasa gitnang bahagi ng daan na may kalayuan sa gamit nito. Umiiyak ang mami ni Lovely habang yakap ng asawa. Diyos ko honey, anong ginawa nila sa anak natin? Bakit nila to ginagawa? Mabuting bata ang anak natin at walang kaaway. Nahahabag na napaiyak na namang muli si Kim habang nakatanaw sa mga nangyayari. Honey, tahan na. Hanapin natin si Lovely at ibabalik sa bahay. Sigurado ko, makakauwi siya sa ating ligtas at buo. Matapang na bata ang pinalaki nating anak kaya makakaya niya yun. Magtiwala tayo sa mga otoridad. Pagpapalubag loob ng daddy ni Lovely sa asawa na walang patid sa pag-iyak. Mabilis na nakarating kay Ace ang balita tungkol sa kanyang mag-ina, kaya walang paligoy-ligoy na pinuntahan niya si Sheena na siyang pinaghihinalaan niyang dumukot sa kanyang mag-ina. Mabibigat na katok mula sa pinto ng kondo ni Sheena ang ginawa ni Ace. Nang buksan ng dalaga ang pinto, sinalubong siya nito ng masayang ngiti. Mas lalong nadagdagan ang init ng ulo ni Ace dahil sa nakikitang saya sa mukha nito. Masaya pa ito gayong nawawala na ang mag-ina niya. Sigurado siyang si Sheena talaga ang dumukot sa mag-ina niya. Kapag napatunayan niya, siguradong mapapatay niya ang dalaga. Pumasok si Ace sa loob ng kondo ng dalaga at hinatak niya sa braso upang makapag-usap agad sila. Masaya si Sheena dahil akala niya binisita siya ni Ace sa mismong kondo niya. Nasaan si Lovely? Saan mo siya dinala? Galit at mariin niyang sambit kay Sheena na malaki ang ngiti ngunit nang marinig ang sinabi niya, napalitan agad ng seryosong muka. Kung nandito ka para itanong sa akin ng babaeng yan, makakaalis ka na. Lumapit siya sa babae. Sagutin mo ang tanong ko, Sheena. Nasaan si Lovely at ang anak ko? Saan mo sila dinala? Natigilan si Ace sa paglapit kay Sheena nang tumawa ito na parang demonyo. Hindi siya makapaniwala na ibang tao ang kaharap niya ngayon, na dati isang mahinhin at mabait na imahe ng babaeng kasintahan niya noon. Ibang-iba na talaga si Sheena ngayon. Nilamon na ito ng kabaliwan nito sa kanya. Bakit ba hinahanap mo pa siya? Gayong nandito naman ako. Wala ka namang mapapala sa babaeng yun ah. Sa akin marami. Artista ako at sikat. Samantalang ang babaeng yun, walang maipagmamalaki sa'yo. Mahirap at dukha lang siya na ang habol lang naman sa'yo ay ang pagiging mayaman mo at kasikatan. Nabulag ka ng babaeng yun, Ace. Alam ko ako pa rin ang mahal mo. Naguguluhan ka lang ngayon kasi nawala ako sa'yo pero heto na ako ngayon. Bumalik na ako at handang ayusin ang lahat sa atin. Yung nakita mo dati wala yun. Inakit lang ako at dinrags kaya may nangyari sa amin. Maniwala ka, Ace. Ako pa rin ang mahal mo, alam ko. Mababa ang pagkakasabi ng dalaga sa kanya. Ngunit hindi niya yun pinansin at hindi inintindi dahil malinaw sa kanya niloko talaga siya nito noon pa. Pinaikot at ginawa siyang tanga. Huwag mo kong niloloko dahil hindi mo na ako mauuto. Sagutin mo ang tanong ko. Saan mo dinala si Lovely? Hindi na siya nakapagtimpi kaya sinakal na niya si Sheena. Mahigpit niyang idiniin ang dalaga sa pader. Kitang-kita niya ang pagkawala ng ngiti sa labi nito at napalitan ng pamumutla. Sabihin mo, saan mo dinala ang mag-ina ko? Ulit niyang tanong sa dalagang naghahabol ng hininga. Hirap na hirap itong kumuha ng hangin. Namumula na rin ang mukha nito pero wala siyang pakialam. Basta malaman niya lang ang kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Mababaliw siya kapag hindi niya nakita si Lovely at hindi niya kayang isipin na may mangyaring masama sa dalaga. Bitiwan mo ko. Nangihina at hirap na sabi ni Sheena. Bibitiwan lang kita kapag sinabi mo sa akin kung nasaan si Lovely. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo ngayon, Sheena. Lahat gagawin ko para sa mag-ina ko. At tutuluyan kita kung hindi mo sasabihin kung nasaan sila. Alam mong mayaman ako at maraming access. Madali ko lang malalaman ang lahat kung gugustuhin ko. Kaya mamili ka. Sasabihin mo sa akin ang lahat o tutuluyan na kita. Nanlilisik ang mga mata ni Ace sa galit kay Sheena. Masyado siyang pinaikot ng dalaga. Hindi siya papayag na aalis sa lugar na yon nang walang dalang impormasyon tungkol sa kinalalagyan ni Lovely. Nanlalaki ang mga mata ni Sheena habang hirap sa paghinga at pananakit ng leeg niya dahil sa mariin na pagkakahawak ni Ace sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng takot kay Ace
dahil sa galit na aura nito na handang gawin ang lahat para sa babaeng yun. Hindi niya namalaya na napapikit na siya at doon bumagsak ang kanyang mga luha. Sige, kung yan ang gusto mo, patayin mo na lang ako dahil hindi ko kailanman magiging masaya kung hindi ikaw ang lalaking makakasama ko. Mula noon minahal kita hanggang ngayon mahal pa rin kita. Hindi ko kaya na wala ka sa akin. Pag-uumpisa niyang sabi habang nakatingin ng diretso kay Ace na niluwagan ng kaunti ang pagkakahawak sa leeg niya. Kasalanan ko bang mahalin ka? Kasalanan ko ba na ikaw ang nagpapasaya sa akin? Kasalanan ko ba na gusto kong sa akin ka lang? Kung kasalanan ko ang lahat, sige patayin mo na ako para matapos na tong paghihirap ko. Garalagal ang boses ni Sheena habang magkaharap pa rin sila at magkalapit. Kung alam mo lang ang lahat, Ace. Kung alam mo lang kung gaano ka kagusto na palayain ka na. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko kaya. Nasasaktan ako at galit ang namumuno dito sa puso ko kapag iniisip kong hindi ikaw ang lalaki makakasama ko hanggang huli ng buhay ko. Ang selfish ko, no? Tila baliw siyang tumawa habang titig na titig si Ace sa kanya. Nakatingin lang si Ace sa kanya habang nagsasalita siya. Nakikinig ito sa mga sinasabi niya at nasasaktan siya dahil hinahanap nito ang babaeng pinagseselosan niya at kinamumuhian niya. Tuluyan nang tinanggal ni Ace ang kamay nito sa leeg ni Sheena. Napasandal na lang sa malamig na paderang dalaga at doon humagulgol. Pero Ace, napahagulgol na si Sheena. Sari-saring emosyon na ang namamayani sa kanyang isip at puso. Nagtatalo ang isip niya at puso. Gusto ng puso niya na gawin ang tama at itigil na ang kahibangan niya. Pero ang isip at katawan niya hindi sumasang-ayon. Noon pa man, nararamdaman niya na ang sarili na may mali sa kanya. Pero ipinagsawalang bahala niya yun at nakinig sa kanyang gusto. Ang alisin ang lahat ng haharang sa pagsasama nila ni Ace. Ace? Sumigok siya habang binibigkas ang pangalan ng lalaking kaharap niya ngayon. Hindi ko na yata kaya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gulong-gulo na ako. Ayoko na hindi ko na kaya. Napatakip siya ng kamay sa muka dahil hindi niya nakinaya ang emosyong lumulukob sa kanyang puso. Lumapit si Ace sa kanya at niyakap siya nitong muli. Naalala niyang 2 taon na ang nakalilipas nang huli siyang yakapin ng binata. Hindi pa huli ang lahat, Sheena. Pwede ka pang magbago at magpagaling sa isang magaling na psychiatrist. Tutulungan kitang makalimot sa akin at nandito ako sa tabi mo para alagaan ka't gabayan sa lahat. Naaawang nakatingin si Ace sa dalagang walang patid ang iyak. Batid naman ni Ace na noon pa, may sakit na sa pag-iisip si Sheena. Dahil noong naghiwalay sila ng dalaga, nalaman niyang nagpabalik-balik ito sa psychiatrist. Pero hindi naging madali ang lahat para sa dalaga. Dahil naghiwalay ang mga magulang nito, kaya na-depress ang dalaga at hindi kinaya ang lahat ng nangyari sa mga magulang nito. Kaya hindi kinaya ang lahat ng nangyari sa mga magulang, kaya siya ang napagbunto na ng lahat. Inisip ni Sheena na si Ace na lang ang malapit at sandalan niya sa lahat ng problema sa buhay niya. Natauhan si Sheena mula sa pag-iyak niya. Tumayo ito at humarap kay Ace. Naalala niya kasing pinatapon niya si Lovely sa ibang bansa. Binenta niya sa kung sino at pagkatapos, hinayaan na lang niya itong kunin si Lovely ng matandang lalaki. Ace, iligtas mo ang mag-ina mo. Baka mahuli ka sa pagligtas sa kanya. Baka sa mga oras na to, nasa airport na sila kasama ng matandang lalaki na pinagbentahan ko sa kanya. Patawarin mo ko, Ace. Nabulag ako ng pagmamahal ko sa'yo. Napahagulgulo si Sheena at sising-sisi sa sarili. Kitang-kita ni Ace ang pagsisisi sa mga mata ng dalaga. Sino ang kumuha kay Lovely? Tanong niya kay Sheena. Si Edmond Royales, Ace. Hanapin mo siya at iligtas ang mag-ina mo. Tumango siya at naghanda sa pag-alis. Nagngangalit ang mga ngipin niya dahil sa mga pumapasok na eksena sa kanyang isipan na baka kung ano na ang ginawa kay Lovely. Paano kung mawala ang anak nila? Kung malaglag ito't wala ng bata na kakagis na nila, hindi niya yata kaya yun. Tumakbo siya ng napakabilis at iniwan na ng tuluyan si Sheena. Kahit na may nakaharang, wala na siyang pakailam kung mabanggaman niya ang mga ito at magalit. Basta ang gusto na lang niya ngayon, mahanap ang mag-ina niya. Tinawagan niya ang mga kaibigan niya, maging ang mga bodyguard niya, upang may makatulong siya sa paghuli sa lalaking kumuha kay Lovely. Bro,
Maghiwa-hiwalay tayo para mas madali nating mahanap kung nasaan si Lovely. Suhestyon ni Kiro na kanyang kaibigan. Noong pinahanap niya pa lang si Lovely, alam na ng mga kaibigan niya ang nararamdaman niya sa dalaga. Sa katunayan ay tinulungan pa nga siya ng mga ito para mahanap noon si Lovely. Gaya ng sinabi ni Kiro, naghiwa-hiwalay silang tatlo. Pumasok siya sa loob at inisa-isa ang bawat sulok ng airport. Kahit pa nahihilo siya sa sobrang dami ng tao, baliwala lang iyon sa kanya. Sa di kalayuan, natanaw niya ang mga kalalakihan na may itim na uniforme. Napapalibutan ng mga ito ang lalaking matanda. Ngunit kahit papaano, matikas pa rin naman ang pangangatawan. Mabilis niyang hinanap kung naroon ba si Lovely. Bro, nakita ko na si Lovely. Positive. Nakapalibot na siya ng matandang lalaki na nakakap. Siguradong mabubulilyaso tayo kapag nahalata nila tayo. Napapalibutan sila ng mga sabi niya sa kaibigan. Pagsasalita ni Alex mula sa na rin ang mga pulis na tinawagan ko kanina. Kamusta si Lovely? Ayos lang ba siya? Nang magkaroon si Ace ng pagkakataon, mabilis nilang nilang siya pero may patumba ang pasa sa matandang mukha. nagngangalang Tingin ko Edmond sinuntok Royales. siya kanina. Napaligiran Tatakpan nilang siya ng lahat ng mga matandang lalaki. Kasama ang Nakapuno siyang 15 dress na bodyguard sa katawan niya. Mga Teka kapulisan bro, at buntis ba mga talaga si kaibigan Lovely? niya ay naisagawa Bakit nila ang sexy pa rin? plano. Mabilis niyang iyak ang babae na tagang mas gusto niya sa mismong mansyon niya. Maramdaman. Gusto niyang makita at makasama habang nanginginig sa takot. Gusto niya din habang walang patig siyang magbantay at mag-alaga dito para hindi nito danasin ang nangyari dito. Nandito na ako kaya hindi ka na Kamusta nila kayo ni masasaktan baby? at ang baby May natin. masakit ba sa'yo or Pangakong simula dalhin ngayon na kita sa hospital? Aalagaan ko na kayong dalawa Nag-aalala at niyang hindi tanong sa sasaktan. dalaga nang Pag-aalo maaalok niya sa dalaga. Habang yakap Ayos pa na rin ako. ang nanginginig nitong Hindi katawan. naman kami sinaktan ng lalaki. Naramdaman Naramdaman niyang niyang yumakap yumakap din pabalik sa kanyang dalaga at mailap na sagot ni Lovely. Napabuntong hininga siya Love, at nakahinga gusto na ko ng sana maluwag na magsimula dahil tayo sa sa wakas umpisa. patuloy na lumipas Gusto ang kong panahon makasama niya. kayo. Ngayon nga Makita ay 2 araw-araw buwang kapag gulang uwi ko na ang galing anak nila trabaho. ni Lovely Gusto na ko ikaw yung pinangalanan nilang magiging Lisandro ina ng Caeso anak ko. Santibanyes. Kung pahihintulutan mo Lalaki ko, ang naging anak nila gusto ni ko Lovely maging kabiyak mo. at napakapogi Taos itong puso bata niyang na sabi nahawi sa dito sa dalaga. ama. Hinawakan niyang Sa mga magkabila panahon na nitong kamay nagdaan, at pinisil. sinuyo niya si Lovely Pinaparamdam at niya masugid na na niligawan. secure ito sa kanya araw-araw Hindi na ito lumilipas. pababayaan. Ipinaramdam niya sa dalaga Bigyan mo ko ng na panahon mahal niya para ito pag-isipan ang at mga handa siyang nangyari. magpakaama sa Sa anak ngayon, nilang si Sandro. Gulong-gulo pa ang isip Hindi ko at pagod ang nagtagal, katawan ko. nakuha din niya ang Sagot matamis ng nitong dalaga oo na iginalang ngayon ay ay nasa niya. altar sila. Magkaharap at nanunumpa sa Panginoon na sa ginhawa man o hirap, kahit hindi man iyon magkasama malaking nilang handaan, lalagpasan, mas gusto ang pa mga rin kasi nila ang pagsubok na naibibigay ng Panginoon Sa sa ngayon kanila. ay Nakarehab si Sheena, masayang pinagdahil Mas sa paggamit naniis ang nito ng babaeng bawal na nagpapatibok ng puso Bukod niya. pa doon, ginagamit Congratulations, dito dahil sa sakit Mr. nito sa Santibanyes pag-isip. and Wala na Mrs. silang dapat Santibanyes. pang problemahin. You are now Dahil officially ngayon, married. maayos na at buo May na the God be ang with you pamilyang until you nais ni build a Ace happy at and ni strong Lovely. family. Magkasama Uri nilang ng pari sa tatahakin kanilang mag-asawa. anuman ang pagsubok, Malugod, na darating banayad, sa kanilang at pagsasama. maingat Siyang dinampian ni Ace ng halik sa mga labi